Hello, pretty people. Yes, I'd just like to apologize to all our listeners because for this episode, our audio is not that good. The recording was not that good. I just realized that I had some issues with the recording with the microphone, and nalaman ko na lang during the editing phase na itong episode. But nonetheless, I hope you can still enjoy the episode, and here it goes. Would you rather have your jowa join you sa mga activities and interests mo? Or would you rather the both of you enjoy these interests separately? Buti na lang wala kang jowa. Welcome back to another episode of Pretty Petty the podcast. Yes, welcome back to episode 10. Opo, episode 10 na po tayo guys. And who would have thought na aabot tayo ng episode 10, di ba? Kalain yun, episode 10 na tayo. Pero sa totoo lang, marami pa tayong pag-uusapan in the future, in the next coming weeks. Kaya abangan nyo yung mga niluluto nating episodes in the next coming weeks, especially in the month of December. Ayan, madami tayong pakulo na nakalatag for you guys. So, abang-abang lang kayo dyan. Kung first time mo dito, ako nga pala si Tito Alvin, ang inyong millennial tito, na magbibigay sa inyo ng mga opinyon na hindi nyo naman hinihingi. Mga opinyon at kuro-kuro tungkol sa iba't ibang problema ng ating mga storytellers. Kung saan nais nilang malaman kung ang mga desisyon nila sa buhay ay tama ba o mali. But in this podcast, it's going to be pretty o petty. Kung hindi pa kayo naka-follow, please follow us and don't forget to give us a 5-star rating and follow nyo na din yung mga social pages natin sa TikTok, Instagram, and Facebook. Pero this week, isa na namang usapang jowa ang pag-uusapan natin ngayon. Ayan. So, kung may jowa ka, listen na to this episode. And kung wala ka namang jowa, listen pa din. Andito ka na, di ba? Aalis ka pa ba? Pakinggan mo na din tong episode. Kaya, feel free to listen din to this episode para prepared na kayo pag nagkaroon na kayo ng jowa in the future. Okay lang yan. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Dadating at dadating din ang taong para sa inyo. Babaan nyo lang kasi ng konting-konti yung standards nyo. Huwag na kayong maghanap ng mga kamukha ni Jungkook kasi hindi siya nag-e-exist. Charot. Uy, pero speaking of kamukha ni Jungkook, no? Kilala nyo ba si Makenyu? Yung nag-star, yung artista sa One Piece live action? In fairness, kamukha ni Jungkook si Makenyu eh. Tama, di ba? Magkahawig sila. Okay, bago pa kayo mag-skip ng episode, let's go ahead and listen to our story of the week in this segment that we call Storytime. My girlfriend is a big fan of Pokemon. She plays the games, buys the merch, and watch the anime. Pero ang sobrang kinahihiligan na talaga is maglaro ng Pokemon Go. Anyway, yung isa niyang Pokemon Go group nagplan to attend the Pokemon event. She invited me to join at the event. Pero first issue ko is hindi ako fan ng Pokemon and wala akong hilig umattend ng mga ganyang events. Pero pumayag na din ako na sumama sa kanya. On the day of the event, sinamahan ko siya to go around, like take pictures and look at different merch. Pero after an hour, I decided to leave na kasi hindi talaga ako interesado sa Pokemon eh. So I told her na aalis muna ako and I'll just meet up my friends in nearby mall. I also told her na babalik din ako after a few hours para ihatid siya pa uwi. After a few minutes, I received a message from her saying na wag na lang daw ako bumalik kasi it seems like napipilitan lang daw ako. I called her right away to ask what's wrong. I told her na babalik naman ako after a few hours. Ngunit na daw kasi ihahatid na lang daw siya ng friend niya. Then, nagsimula na siyang mag-rant na
Kesyo sinasamahan naman daw niya ako sa mga bagay na interested ako, pero bakit daw hindi ko magawa na samahan siya sa mga bagay na interesado siya? I told her na firstly, hindi ko naman siya pinipilit na samahan ako sa mga lakad ko, and that I won't take it against her kung di siya sasama. So why is she taking it against me now? Sinabi din niya na lalo daw siyang na-insulto na makikipagkita ako sa mga friends ko on the same day. Mas tanggap pa daw niya kung sinabi kong uuwi na lang ako instead of meeting my friends. Hindi ka talaga magets. I just want us to do the things we love separately and have some time apart while enjoying our own interest. Is that wrong? Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Jojowa-jowa kayo. Tapos, pag nagkaroon kayo ng ganitong problema, idadamay nyo kaming lahat. Makikipagjowa kayo, tapos pati kami damay sa problema nyo. Eme lang, eme. Okay. Pero, first of all, wala siyang binanggit na pangalan. So, ang tatawag natin sa kanila pag pinag-usapan natin sila. Pero, seriously, mahirap i-navigate tong issue na to, no? Kasi lahat tayo may iba't ibang values na pinanghahawakan when it comes to handling relationship. Kaya, ito uunahan ko na kayo ha. When it comes to relationship, do what you think is best for you and your partner. Yung mga maririnig nyo sa episode na to ay purely my opinion and based from my experience. Well, ganoon naman sa lahat ng episode ng podcast natin. So, you should always take it with a grain of salt. You may agree or disagree with anything I've said, and that's totally fine. In the end, you get to decide what everything is best for you and the people around you. Sabi nga ng isang very iconic morning personality noon na si Zenaida Zeva, meron tayong free will, gamitin natin ito. Taray, may millennial tayong reference. Okay, so after hearing the story, it is inevitable that people will have opposing ideas regarding the situation. May magsasabi sa inyo na, itong si girl lang mali. Iba naman sa inyo sasabihin, itong si guy ang mali. Iba sasabihin, mababaw si girl for reacting that way and that she should not force his jowa to like what she likes. And on the other hand, other people will argue na ganun ba kahirap na samahan yung girlfriend mo to do something she likes, di ba? Meron tayong iba't ibang opinion on this. And kung titignan mong maigi, both sides naman merong valid points. And there is a very thin line that separates between the two opposing thoughts. Taray, English yun. Merong thin line that separates between the two opposing thoughts. So, habang nagbabasa ako ng mga articles online regarding this situation, habang nagre-research tayo, yes, research, I came across this term called couple identity. It is a term in psychology which means a person thinks of the relationship as a team rather than viewing it as two separate individuals. Kumbaga, you are seeing yourself and your jowa as a single unit moving as one. Sounds nice, right? Magandang pakinggan. Like, two individuals becoming as one. Parang kanta lang ng Spice Girls yan. It's the night, it's the night, when TV can run. Maka-copyright na naman tayo. Pero, meron ding bad side to ha, which they call enmeshment. E-N-M-E-S-H-M-E-N-T. Enmeshment. Which means na the identity of the other person is totally absorbed by the other. Kumbaga, yung one side of the relationship loses their individual identity and just conforms to the individual identity of the other. Yes, they become a single unit. Naging isa sila. But in the process, one person totally loses their own individual identity. So,
maganda yung concept ng couple identity, but if you used it incorrectly, magiging masama ang resulta. Anyway, baka sabihin nyo na, Tito Alvin, parang napakalalim naman ng concept na yan ng couple identity compared sa sitwasyon nila. Well, yeah, you may see it as mababaw, and this concept is very deep. Pero for some kasi, menial or small things like these are deal breakers to some. So, lumayin natin para mas clear. Etong si ate girl, yun na lang tawag natin sa kanya, si ate girl. She wants her jowa to join her sa Pokemon interest niya, sa Pokemon event. Kasi in her mind, sinasamahan niya yung jowa niya in his interests or activities. So, it is just fair na his jowa return the favor. For me, sounds fair. I join you in your activities and in return, join mo rin ako sa mga activities ko. Pero ang rebuttal kasi ni Kuya hindi naman niya fino-force si ate girl na maging interesado sa mga activities niya or interests niya. And he won't take it against her kung hindi siya sasamahan. On some level, may point din naman. Hindi naman kasi nabanggit sa kwento na nagpipilitan sila or whatnot. Siguro dito sila both nagkamali kasi expectations were not set in the beginning. And both of them just assumed na both parties should act a certain way. I mean, dapat ganito ka kasi ganito ako sa'yo. Hindi, dapat ganito ka kasi ito yung iniisip ko. Ganyan. So, sa amin kasi ng jowa ko, ay taray may jowa. Sana all. Tsareng. Well, ito, seryoso na. Sa amin kasi, wala naman din kami pinag-usapan na dapat ganito, dapat ganyan. Along the relationship, we discovered things that we both like. Hindi namin pinagbawalan ng isa't isa na gawin yung mga bagay na we like to do individually. And at the same time, we didn't force each other na gustuhin yung interest ng bawat isa. For example, during the course of our relationship, we discovered na both of us love to travel. We both like watching movies and TV series. We love food, we love video games, and we love dogs. So, during the course of our relationship, nalaman namin pareho yan. Not ng sabay-sabay, no? Pero may mga moments na, okay, pareho pala natin gusto to. Recently, na-discover lang namin yung walking as a form of exercise. So, every now and then, naglalakad kami sa loob ng village. So, our normal activities revolve around those things that we both like. At the same time, meron din kaming kanya-kanyang interest. And we are free to do those things without forcing the other to do the same thing. Tulad ko, I like podcasting, I have an interest in dancing, ngayon nahihiligan kong mag-jump rope. Siya naman, mahilig siyang mag-badminton, mahilig siyang mag-try ng iba't ibang mga liquor, mga whiskey, ganyan. Mahilig siya sa mga facial cosmetics like cleansers, toners, serum, etc. Pero, never ko siyang finorce na mag-podcast with me. Never niya akong finorce na mag-badminton. Pero, if both of us wanted to try those things, we are free to do so as long as, bottom line, bukal sa loob at walang pilitan. I guess this is what is lacking sa relationship nilang dalawa. I'm not sure kung na-establish na nila sa isa't isa kung ano yung common interest nila and kung ano yung mga bagay na pwede nilang gawin together na bukal sa loob nila. I have a feeling kasi na these two lovebirds, medyo bata pa. Feeling ko lang naman, wala sa boses ni Kuya Carl, pero feeling ko bata pa tong mga to. Kasi diba, usually yung mga young couples, they like doing things together. Kahit naman nung bata pa tayo when we had relationships when we were younger, gusto natin lagi natin silang kasama. Right? And there's nothing wrong with that. Pero ito lang, if they stay in the relationship long enough, they will realize that being in a relationship is not just about spending the most time together. But it is about knowing your partner supports you in whatever you do kahit hindi kayo magkasama and you are doing things separately.
tulad ng sabi ko kanina, ganyan naman tayo nung bata pa tayo. Ako, ganyan ako nung bata pa ako. Kung pwede lang na araw-araw kami magkita or magkasama, gagawin ko yan. Alam mo yun, pabebe ka minsan. I wish you were here. Sana nandito ka. Sana magkasama tayo yung mga ganyang klaseng kalandian. Pero, habang tumatanda ako, nare-realize ko na we have to grow separately din. No, meron tayong separate goals as a person, as an individual. Sometimes we have to experience things away from each other. Tapos, pag nakita kami, or nakita kayo ng jowa niyo, you have some things to talk about. No, you have endless things actually to talk about and share the things we did on our time alone. Nagigets ba? Kasi kung magkasama kayo lagi, ang tendency is, wala na kayong masyadong mapag-usapan kasi both yun na experiences. Siguro, pag-usapan niyo yung shared experience, but apart from that, wala na. Parang medyo limited. Not unlike if you do things separately at nagkita kayo, meron kayong pag-uusapan kahit paano, marami kayong pag-uusapan. Ito, observation ko lang din ko sa ilang mga parents. Kapag yung mga tatay niyo, aalis at magpapaalam sa nanay niyo, kunyari, sasabihin ni father, alis muna ako punta muna ako kala kumpare. Minsan, ang reply ni mother, minsan nire-reply nila, bahala ka dyan. Diba? Usually, ganyan yung sinasabi ng nanay. Kung hindi man bahala ka dyan, may usual sermon na, naku, iinom ka na naman. Ganyan. Usually, ganyan ang mga linyahan ng mga nanay. Pero never kong narinig ang nanay ko na magpabebe sa tatay ko. Sabihin niyo, sama ako, please. Wala. Naku, para magkikringe ako pag narinig ko yung nanay kong sinabi yun. Kung hindi bahala ka dyan ang litanya ng mga nanay, kasabihin nun malamang, mag-iinuman na naman kayo. Yan, ganyan. Ganyan ang mga linyahan. Pero bottom line, madalang kong narinig sa nanay ko na pinagbawalan niya yung tatay ko. Baka iba yung case sa inyo pero yan ay experience ko sa parents ko. Ang point ko dito is, as you grow older, you slowly detach yourself to your partner and let them do whatever they want, whenever they want. As long as, hindi mo naman sila gagawa ng masama. So, kung babalikan natin yung sitwasyon nila, I have a feeling na itong si ate ay slowly being enmeshed sa identity ng jowa niya. And when she realized na she is losing her own identity, she is now forcing her boyfriend to be enmeshed with her identity. Tapos itong si boyfriend naman, chill lang. Na sa sobrang chill, lumalabas na parang wala siyang pakialam sa girlfriend niya. Na parang hindi siya interesado sa kung anong ginagawa ng girlfriend niya. Well, to be fair, nag-try naman siya, in fairness. Sinamahan naman niya talaga, pero hindi niya kinaya. After 1 hour, hindi niya kinaya at nag-decide na umalis na lang. Pero, isa sa mga bagay na kinainis ng girlfriend nakipagkita daw tong si guy sa mga friends niya. And mas matatanggap pa niya kung umuwi na lang daw siya instead of makipag-meet sa friends. Ito hindi ko mag-guess nung una Kasi, ang reason kung bakit galit siya is hindi siya masamahan ng boyfriend niya the entire day of the event. So, regardless kung umuwi or makipag-meet sa friends, bottom line, hindi siya masasamahan. So, yun yung kinakagalit niya. Ang tanong ko is, iba ba ang gravity ng dalawang yun? I mean, magkaiba ba yung uuwi versus meet to friends? And then, I think I know where this galit is coming from. So, konyo, I think I know where this galit is coming from. I have a hunch na itong si ate girlfriend ay hindi talaga galit na hindi siya masamahan. Nagagalit siya kasi mas pinili ni boyfriend samahan yung mga kaibigan niya instead of her. I mean, capital S-E-L-O-S. Selos. Tama ba ako, girls? Ating mga ladies na nakikinig, tama ba ako? Siguro the past few days or past few weeks, laging magkakasama tong si boyfriend sa yung mga friends niya.
Tapos yung time na dapat magkasama silang magjowa to spend time with each other, na-cut short pa. Kasi makikipagkita na lang si lalaki doon sa mga friends niya. You think I'm right? Tama ba yung iniisip ko? Well, I might be wrong, but again, that's just a hunch. So, spending a lot of time with my female friends, na-observe ko na yun, na dapat you always have to read between the lines. Kahit sa nanay ko, may sasabihin yan, pero hindi talaga yun yung ibig niyang sabihin. You have to read between the lines. Yung mga sinasabi nilang bagay na kinakagalit nila sa inyo, it's just the surface. Meron yang underlying issue kung bakit sila nagagalit. So, dapat guys, marunong kayong mag-root cause analysis para maintindihan yung mabuti kung ano yung nangyayari. And yun yung feeling kong nangyari sa kanilang dalawa. So, after all of these things I mentioned, isa lang ang maisasuggest ko sa inyong dalawa. Maghiwalay na kayo. Tsareng, wag naman kayo maghiwalay. Pag-usapan niyo mabuti yan. The point of having a relationship is to bring the best out of each other. Kaso, sa sitwasyon yung dalawa, you brought out the best toxic traits out of each other. Oh, pop, mic drop. Both of you should communicate to each other and know each other's non-negotiables. Also, try discovering the things that both of you like and do them at the same time. Kumbaga yun na yung bonding time nyo. Pero, give time to each other to do things separately. Okay, so meron na kayong common interest na ginagawa niyo together. Pero, dapat meron din kayong time separately to do the things that you like ng kayo lang. Right? So, meron kayong time to grow as a couple, meron din kayong time to grow individually. Kasi kung puro couple lang, magiging enmeshment na yun. Okay? There will be tendencies wherein one person will just give in to the interest of the other. Parang gano'n. So, ang point ko lang dito is, each one of you should grow individually, but at the same time, you have to grow as a couple. We've reached the part of the podcast where we determine if our storyteller is pretty or petty. The time has come for you to know your verdict. I will say that in this episode, it's a tie. You are neither pretty nor petty. Okay, let me explain. Both of you shared valid points. That makes you pretty. But both of you also showed pettiness. So that explains it. So may petty side in yung story nyo. I would suggest that you and your girlfriend should talk and understand each other. I mean, understand the other person. And then at the same time, understand yourselves as a couple. Give enough time to know each other's interests without losing your own personal identity. It's just a matter of communication. It's just a matter of knowing what your partner likes and if it's something that you can do together and vice versa. And that concludes episode 10. Hay nako, nakakaloka ang mga stories natin every week. But I guess that keeps this podcast very interesting. Don't you think? Like what I mentioned kanina, we are cooking a lot of things for you. And you should watch out for a very special surprise na sasabihin ko in the next coming weeks. So, abangan nyo yan. Very exciting. Don't forget to share this podcast or episode using the hashtag PrettyPettyThePodcast. You can also follow us on Instagram at PrettyPettyThePod and in TikTok at PrettyPettyThePodcast. Sa Facebook naman, it's bit.ly/PrettyPettyThePodcast. Or you can just simply search for Pretty Petty the Podcast in Facebook. Now, kung may jowa problems ka, bahala ka sa buhay mo. Pero, ito, kung gusto mo i-share dito sa podcast yung mga problema mo ng jowa mo, or isa kang brand looking for brand partnership and collaboration,
please send us an email at prettypettythepodcast@gmail.com. And with that, lagi nating tatandaan to always stay pretty at huwag maging petty. Bye!